Kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. At salamat po sa ating Panginoon sa patuloy na pagbibigay po niya ng pagkakataon upang tayo po ay tuloy-tuloy na makapagnilay ng mga salita ng Diyos sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Ayan, at sa pagkakataon po ito ay tayo po ay mag-aaral patungkol sa paksa na The Truth Behind Child Dedication. Ayan, so pag-uusapan po natin ito upang sa gayon ay ating pong tuklasin, no? Pag-aralan po natin ito pong katotohanan na meron pong kinalaman dito po ika nga sa tinatawag na paghahandog ng bata, no? Ayan, so pag-aaralan po natin ito dahil lingid po sa ating kalaman ay maaring tayo po ay ika nga, no? Masadlak sa maling pagkaunawa o kaya maling pag-a-apply nito sa ating buhay kung hindi ho natin pag-aaralang mabuti o kaya sisiyasating mabuti ang mga salita po ng ating Panginoon, no? At salamat po sa banal na Espiritu na siya pong patuloy na nagtuturo po sa atin, no? Ng mga katotohanan na kung saan ay kailangan po natin itong matutunan. So pag-uusapan din po natin ito dahil sa ating noong panahon ay marami din pong iba't ibang mga aral na nagsisipag labasan, no, na hindi po natin inuunawang mabuti yung pong mga katotohanan natin pong napapakinggan ayon po sa salita ng ating Panginoon at ayon din po sa iba't ibang ding mga kapanahunan. Ano po? Kasi sa ating pong panahon ay napakarami ho talaga mga mangangaral, napakagagaling po na mga mangangaral. Maging po sa pagpapaliwanag ay talagang tayo po ika nga ay mabibigyan nila ng maraming mga kaalaman. Subalit sa harap po ng ating Panginoon ay mahalaga na tayo po ay patuloy na magnilay ng mga salita ng Diyos at alamin natin mabuti, no? Katulad po nitong pag-uusapan natin sa ngayon, habang dinidiscuss po ng inyong lingkod, ay samahan niyo po ako at upang sa gayon ay ating pong tuklasin. Ano ba itong ika nga ng katotohanan na ito kung ang pag-uusapan po ay ang paghahandog o kaya ay pag-aalay ng buhay, no? ng bata sa ating pong Panginoon. Yan. At yan po ay ating matatagpuan sa Leviticus chapter 27 verse 29. Okay? Yan po ay sa Lumang Tipan, ano? Simulan natin basahin sa 28, no? Sabi dito ay gayon may walang bagay na itinalagaan ay tatalaganin naman sa Panginoon sa lahat ng sariling kanya, maging sa tao, sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari ay may pagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Ay walang itinalaga na itatalaga ng mga tao ay matutubos, papatayin na walang pagsala. Ayan. So, ganito po ang ating pong matutunghayan dito po sa binasa po natin. Ito po ay it's all about pagtatalaga, ano? Ayan. At ito pong ika nga ay pagtatalaga na ito hanggang sa bagong tipan, ito po ay ika nga ay lumagos, ano? Ayan, sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa pagkakataong ito ay meron po tayong mga ilang ikangang mga katotohanan na dapat po nating malaman patungkol po dito sa ating pong paksa, ano? The Truth Behind Child Dedication. Unang-una, ito po sabi dito, according to the law of firstborn. Ayan. So ito po palang ika nga ay pag-dedicate ng bata, ano, sa ating Panginoon Diyos. Ito po pala ay mula doon sa tinatawag na batas patungkol sa tinatawag na firstborn. Ayan. Yung panganay, ano po? Ayan. So, ito po ay konektado, ulitin po natin konektado po ito doon sa tinatawag na the law of firstborn.
Ngayon, ang tanong po ba ay ano po ba itong batas na ito patungkol sa tinatawag na panganay, no? Yan. Ito pong batas po sa tinatawag na panganay ay ito po ay nakalaan lamang, ano? Nakafocus lamang ito doon sa tinatawag na mga anak ng mga Israelita na panganay na lalaki. Lalaki po, no? Lalaki ang itinatalaga sa Panginoon o kaya idinidedicate sa Panginoon. Panganay na lalaki. Yan po yung the law of firstborn, of the firstborn. Kumbaga, no? Ayan. At dapat po nating maunawaan na isang bisis lamang ang bawat pamilya, no? Na magtatalaga o kaya magdededicate ng kanyang anak sa Panginoon. Isang beses lamang. Halimbawa ay kung 12 ang kanyang anak, isang beses lang. Hindi ho mula doon sa panganay hanggang bunso ay ididedicate sa Panginoon according to the law. Sa law ay ang hinihingi lamang ng ating Panginoon, ang inihahandog lang o kaya idinidicate sa Panginoon ay ang firstborn, at ito po ay lalaki at hindi po ito babae. Naunawaan po ba natin? Kaya yan po yung ika nga ay the law of the firstborn. Okay? So, pagkatapos na ito ay italaga o kaya idedicate sa Panginoong Diyos according to the law, yung pong inihandog na yon, no, sa Panginoon, ni alay, ayan, ay hindi na po ito pag-aari po, kaya hindi na ito sa pamilya noong naghandog. Kaya nga ihahandog sa Panginoon dahil ito, ang handog na ito ay sa Panginoon na. So, yan. Kaya, ang inihandog po, ito po ay dadalhin na ika nga doon sa kung saan ay templo, no? Sa bahagi po ng mga Levitan ng panahon. Hihiwalay na po siya doon sa kanyang pamilya, kundi siya po ay dadalhin na po sa pamilya po ng mga Levita. Yung pong mga Levita ng panahon, sila po yung mga nangangasiwa po sa templo ng ating Panginoon, sa tulda ika nga na tipanan. Ayan. Sila ay mananahan sa Panginoon habang sila po ay nabubuhay. Ayan. Ngayon, kung ito pong mga magulang, magpasya sila na nagbago po yung kanilang isip, na kunin, bawiin yung kanila pong anak na inihandog o kaya itinalaga, kunin nilang muli. Ang sabi po doon sa binasa po natin, dahil yun ay sa Panginoon, ang gagawin doon ay papatayin. Ito man po ay tao, kaya ito man ay hayop. So, pero ito po ay tumutukoy po sa tao. Grabe po, Kaya ito po yung tinatawag po natin the truth behind the child dedication o child dedication, no? O kaya yung pagtatalaga ng buhay ng bata sa Panginoon ayon sa tinatawag na kautusan. Okay po? Ngayon, so sa panahon po ng bagong tipan, ito kasi binasa natin ito sa lumang tipan sa bagong tipan naman, ay ito ay ginawa po ng mga magulang ng ating pong Panginoong Jesucristo. Bakit ito po ba si Jose at saka si Maria? Sila po ay kabilang po sa pamilya po ni Juda o kaya sa pamilya po ng Israel, ng bansang Israel. Kaya sila po ay sakop ika nga ng kautusan na ito. Kaya ano ang ginawa po nitong mag-asawa sa buhay po ni Maria at saka ni Jose? Yan po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Lucas sa Kapitulo 2, talatahong 23 hanggang 24. So tingnan po natin, Lucas. Sabi dito, ito po pansinin po natin mabuti. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Yun po yun, yung pinanggalingan po natin kanina sa Leviticus. Chapter 27, verse 28 to 29. Doon po ito kinuha. Sabi dito, ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. So, ito po yung panganay, no? Ayan. At sa verse 24, at upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati. Ito po yung kasama, doon ng ating Panginoong Jesucristo nang dalhin sa templo at ihandog ng mag-asawang Jose at Maria sa pamamagitan ni Propeta Zacarias. So dinala po ito sa templo, ayon sa kautusan. Tandaan po natin ayon sa kautusan.
ganyan po, no? Ganyan ang sistema pagdating po sa tinatawag na kautusan. Yan. Naunawaan po natin. Yan. Ngayon, sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, ito ba ay pre-practice ng ating Panginoong Hesus? So, may makikita po natin dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay meron siya pong ginawa sa mga bata, pero hindi po yung inihandog sa Panginoon, o kaya ay hindi rin nag-officiate ang ating Panginoon sa templo, di katulad ni Propeta Zacarias na doon sa templo. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po niya ito ginawa, pero meron pong ginawa ang ating Panginoong Jesucristo, at yan po ay makikita po natin diyan po sa aklat po ng Matthew, chapter 19, verse 13. So, basahin po natin ang aklat po ng Matthew. So, chapter 19, verse 13, ganito po ang mababasa natin. Na magkagayoy dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin, at sinaway sila ng mga alagad. Sa verse 14, datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang mga maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. So, ito po ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Sa ibang mga pagkakasalin, ang sabi ho ay, at pinagpala ni Jesus ang mga maliliit na mga bata. So, blessed na ang ating Panginoon. Kaya sa panahon po ng ating Panginoon Jesucristo, kasi alam ng ating Panginoon Jesucristo na mabigat ho yung ika nga ay batas patungkol sa tinatawag na kautusan. Ayan. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon ay ito ang kanyang ipinakita na halimbawa na dapat pong gawin sa mga bata na lumalapit sa Kanya o lumalapit sa ating Panginoong Diyos. So, naunawaan po ba natin? So, hindi ho i-dedicate, hindi ho ihandog, hindi po ialay, kasi iba po ang ika nga ay batas patungkol sa bagay na yan kung ang pag-uusapan natin ay the law of the firstborn. Okay? So, ang pang-apat na katotohanan na dapat po nating makita dito po sa ating pinag-aralan, sabi dito ay sa panahon po natin sa ngayon, ano naman po ang ating pong gagawin? Ika nga sa mga babae at sa mga batang babae at saka sa mga batang lalaki. Dahil nga katulad ng ginawa ng ating Panginoon, siyempre. So, kung ano ang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang panahon, na pinakita niyang halimbawa, ay di ganoon din po ang ating pong gagawin. Bakit po? Una, tayo pong mga hintil, tayo pong mga mananampalataya, hindi na po tayo under ng ika nga ay kautusan. Hindi po tayo ika nga ay sumusunod doon sa tinatawag na the law of the firstborn. Hindi po tayo saklaw noon. Ngayon, kung tayo po ay pasasaklaw doon sa tinatawag na the law of the firstborn, yung pong ating pong mga anak, yung pong ating mga anak na mga lalaki lang naman, yung mga panganay, dadalhin po natin yan kung saan po natin sila ihahandog upang sila ay doon po maglingkod. Ganyan po kapag ginawa po natin yung ika nga ay katulad ng ginawa ng ating Panginoon, ng mga magulang ng ating Panginoon Jesucristo sa ating Panginoon Jesus. Kaya kung ating pumapapansin ng ating Panginoon Jesucristo ay panganay ho yan sa mga magkakapatid. At tingnan natin sa kahuli-hulihan na inialay ng ating Panginoon ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya sa ating pong panahon at pagkakataon ay dapat po natin itong maunawaan na kung atin pong ipapractice pa, ito pong ika nga ay yung salitahong child dedication, ang mangyayari po ay isa po yung ika nga ay maituturing na paglabag sa kautusan kung hindi ho natin gaganapin ng lubusan. Yun hong ating pong pinagbabasihan o kaya ay ating pong pinagtutularan o ginagayahan. Ngayon po, sa ating pong panahon, kailangan po natin itong bigyan talaga ng pansin sapagkat napakarami ho ngayong mga ika nga, mga ministro, kaya ika nga ay mga manggagawat sa ubasan ng ating Panginoon na sa tingin ko po hindi ito nila alam, katulad ko din.
Lahat po tayo, ika nga, ay dumaan po dito. So kumbaga ika nga ay na mga panahon tayo po lamang ay gaya-gaya, no? Marami po tayo ika nga na mga ginagawa sa ngayon na hindi talaga natin na siniyasat, ano? Pero salamat po sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu na itinuturo po niya sa atin yung pong mga katotohanan. Katulad po nitong bagay na ito, no? Ayan. Ngayon, bakit po ba tayo ay kinakailangan na hindi po natin ito ika nga ay sundan? Ito pong ginagawa na ito ayon sa ika nga ay kautusan. Bakit hindi po natin ito kinakailangang tularan? Ayan. So ayon po kay Apostol Pablo, ano po, diyan po sa tinatawag pong Galatians chapter 3 verse 10, mayroon pong itong dahilan kung bakit ayaw tayong pagayahin doon sa sistema na yon. O kaya ayaw tayo ni Apostol Pablo na sumunod sa ganung ika nga ay sistema. So mababasa po natin yan sa Galatians chapter 3 verse 10, ano? Ito pakinggan po natin mabuti, ano? Ayan. Sabi dito, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Pasilin po natin. Sapagkat ang lahat sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. In verse 11, maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya makikita po natin dito mga iniibig, no, mga minamahal, na may dahilan pala ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating mga sumulat ng salita ng ating Panginoon, katulad po ni Apostol Pablo, na hindi talaga tayo dapat tumulad sa ganung pong sistema, no? Kaya si Apostol Pablo ay nagbigay po ng malinaw na ika nga ay deklarasyon. Sabi niya dito, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. So nasa ilalim po ng sumpa, yung pong mga taong sumusunod sa kautusan sa lumang tipan. Ito po, makinig po tayo mabuti. Ano man pong kautusan sa lumang tipan, yung tinatawag na Lubos of Moses, kapag sino man po na tao ang mag-apply na anuman ang meron doon, obligado po siya na sundin ang lahat po ng naando doon. Kaya kung babasahin po ninyo ang mga aklat ng kautusan, grabe po ang nakalagay doon. Napakahirap po talagang sundin. Kaya wag po tayong magpasya o kaya ay kumuha ho ng mga kautusan na naando doon. Tapos ituturo natin at pagkatapos ay sasabihin natin ito ang tama. Oo, tama, yun ang panahon. Pero sa ngayon po, ang kautusan sa lumang tipan ay may hatid pong sumpa. Katulad po dito sa ating pong binasa. Kaya sa akin po mga kapwa tagapagturo, patuloy po tayo magsiyasat ng mga salita ng Panginoon upang hindi po sumpa ang ating pong matanggap, kundi po pagpapala na mula po sa ating Panginoon. So kaya po sa ngayon ay sundin po natin kung ano po ang ginawa ng ating Panginoon. Kung tayo po ay mananalangin sa mga bata, no, na ating pong ipapanalangin sa Panginoon, ang gagawin na lang po natin sa kanila ay to bless them. Pagpalain po sila. No po, ipanalangin sila na mayroong pagpapala na mula sa ating Panginoon. So hindi na ho yung ika nga ay ididedicate po natin sila o kaya iahandog natin sila sa Panginoon. Dahil kapag inihandog natin sila, dinedicate natin sila sa Panginoon, ayon sa batas ng firstborn, katulad ng ginawa ng ating Panginoon, ng na mag-asawa na Jose at Maria sa ating Panginoon Jesucristo. So yun po ay the law of the firstborn. Kaya meron po tayong mga natutunan sa mga bagay nito na pinag-aralan po natin. At nawa, patuloy tayong gabayan at tulungan ng Santong Espiritu sa lahat po ng katotohanan. Uli po, mapagpalang araw sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe, subscribe po natin para sa gayon ay makatulong po sa patuloy na paglago ng ating pong channel ng mga salita ng ating Panginoon. And like, share, and comment na rin po sa ating pong
na video. Ganon din po, ay click na rin natin yung bell po sa ating pong YouTube para sa gayon updated po tayo sa ating mga video. Uli po, maraming salamat, and to God be all the glory and praise.